ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela, Attorney Harold Respicio. Nako, finally! Attorney Harold! Masaya to. Attorney! Thank you so much, girls. I'm so glad to be sandwiched by you today. Ladies and gentlemen, Vice Mayor Respicio was a practicing lawyer before he ran for the first time and won as Vice Mayor of Reyna Mercedes. Yes, sir. Yes, madam. I was a practicing lawyer. We have an office. It is a law firm in BGC, Respicio and Company Law Firm. And then I went into politics. Nakachamba. Pinasikat ako ng kaibigan natin sa COMELEC. Si Chairman George Garcia. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mananalo eh. So thank you so much, sir. I owe you much of my popularity. No. Ito ang nagrarally sa COMELEC mag-isa. Never pa nangyari yan. Kaya believe ako dito. Sa tapang ng dibdib, lakas ng loob ng paniwala, at sa totoo lang, Yes, may kagwapuhan din. No. Aba, sa totoo Medyo. lang, madam. Simula nung umpisa, mag-isa talaga ako. Hanggang ngayon, mag-isa pa rin. Kaya nagpapasalamat. Single. Pero pwede rin maging double at pwede rin threesome. Ay, by the way, pwede tayong sama-sama. Tatlo tayo ni BBM at ikaw mag-exercise tayo mamaya. Oh, exercise, BBM. Attorney Respicio is accepting your challenge. Go ahead, Attorney. BBM! Nanawagan ka sa lahat ng nagke-question ng iyong kalusugan sa isang pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Ipinakita ko sa iyo ang malaking bicep ko kagabi. Oh. Makakaasa ka, meron pang mas malaking parte ng aking katawan. At iimbitahan natin si Commissioner Rowena Guanzon na sasama sa atin. Referee, mag-exercise tayo tuwing umaga. BBM, huwag kang aatras. Kami ay seryoso dyan. Ang hamon ko sa iyo sa Luneta, 5 kilometers na walkathon. Walang aircon, walang golf cart. Kaya dahil natin pinag-uusapan ang kalusugan ng presidente, ay dahil po sa krisis, kailangan nandito siya 24/7. Kaya lang, lagi naman po itong si Auntie Claire, pinapakita sa atin, mga luma namang video, kaya tayo naguguluhan. Ngunit, pa-jumping jack si BBM doon sa Malacanang, sabi April 14 daw, di ba kahapon pa yan? Mali pa yung petsa, pero mukhang malusog naman. Kaya hinahamon ka ni Vice Mayor Attorney Respicio, ay hindi pala hinahamon ka. Tinatanggap ni Attorney Respicio ang hamon mo na mag-weights kayo dyan sa gym ng Malacanang at ako ang scorecard o taker. Pwede rin tayong kumuha ng referee sa Games and Amusement Board. Palagay mo, Attorney Respicio, yung liit ni... Ito kasi si BBM is 67 years old. Kasi born in the same year kami. Pero maliit ito sa akin eh. Tignan mo, lalong pumayat nung nag-diverticulitis siya. Palagay mo yung binubuhat niya nilang kilo kaya binibench nito. Kami mga Ilocano, Attorney Guanzon, mga tagat kami. Kung sinasabi nga namin sa aming lugar, mga maitim kami, marami kaming mga pinagkukuhanan ng lakas. Kami mga kalabaw. Kaya malaki ang bilib ko dito kay BBM na malakas siya at kaya-kaya kaming magtapatan sa buhatan. Kaya tuwang-tawa kami, madam, mga Ilocano, masaya-masaya kami na nakita namin na sobrang lusog si BBM. Kasi 4 taon na hindi nagpapakitang malusog. Hindi malusog ang kanyang pamumuno sa ating bansa. Walang trabaho. Pero kahapon, ipinakita niya, kaya niya palang mag-jumping jacks. At kaya niyang gumawa ng kahit na konting measure para tulungan tayo sa panahon ng krisis. Kaya nainganyo nga kami. Sa wakas, magsisimula ka na bang magtrabaho, sir? Sir, araw-arawin mo yan. Sasamahan kita. Mag-warm up tayo sa umaga. Araw-araw nating ipakita ang kalusugan natin, ang lakas natin, tuparin natin ang pangako natin. At sa wakas, mag-umpisa na tayong atupagin ang pagpapaunlad sa Pilipinas. Huwag yung talunan na impeachment process na ipinopromote mo, talunan rin naman yung pinsan mong gustong tumakbo, hindi naman natin kilala yan. Hindi, nakakasawa. Sana kung ganyan siya kasaya, no? At saka, yung ang saya-saya niya, mukha siyang masaya dyan, no? Sana yan din ang maramdaman ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Yan ay paramdam mo, BBM, sa Pilipinas. Wala puro ayuda lang to masyadong superficial yung galawan nito. Kaya 3 million ang walang trabaho ngayon, BBM. Sana ang inyong kalusugan ay
maayos talaga para mabigyan nyo naman ng trabaho ang mga Pilipino ngayon ay gutom na po. Yung bigas, sabi niyo ng inyong sekretary ay ika-cap down ninyo sa 50 pesos yung imported. Kasi ngayon po umabot na ng 57 at 58. Pero yung problema po ay inaangkat po natin I think 80% ng bigas Yun ang problema, hindi ba ate? Oh, nakakalungkot yan. Paulit-ulit natin ang pinag-uusapan na tayo ang nagturo sa Thailand. Ngayon, Tapos bumibili ngayon, tayo. tayo na bumibili. Na sa samantalang, dapat suportahan natin ang mga farmers natin kasi marami naman tayong lupang pwedeng pagtaniman. Oo. Na yung Vice Mayor, pag-usapan natin ang impeachment dahil ito ang talagang project ni Sandro Marcos. Ito ang kanyang pet project as majority leader. Siyempre, pinapabaliwala niya yung kanyang hindi nga siya nagpapakita dyan di ba? Pero sa totoo lang, hindi pa ho umaatras si Martin Romualdez sa kanyang ambisyon na tumakbo maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Kaya itong impeachment na ito kay Bibi Sara ay isa sa kanilang major project para po ma-disqualify ang Vice President o kaya ay bumaba ang rating niya sa mga survey. What do you think, Attorney Respicio? Alam mo, sa totoo lang, Atty. Guanzon, kaya tinawag kaming Solid North. Solid North, BBM kami, pero Solid North, Duterte rin kami. Yun na! Hindi nyo ba maalala? Noong 2022, kaya nanalo si BBM dahil sa Duterte kasi love namin silang dalawa. Yun. Ang nakakalungkot lang kasi, yung dalawa naming daddy, yung daddy namin at mami namin ay nag-aaway. Bakit mo inaway BBM si Sara? Ngayon tuloy, napipilitan kaming mamili sa inyo. Pero sa totoo lang, hindi naman kami namimili Love namin si BBM, hindi mo matatanggal yan sa kulay namin at sa dugo namin. Hindi Ilocano naman siya kaming tatakbo sentiments namin. Pero hindi siya tatakbo. Ang tatakbo Tagalete. Tama. Pero hindi ibig sabihin na kapag inaaway niya yung nanay namin, ay magagalit dapat kami sa nanay namin, hindi. Love namin si Sara. Kung ang pinupush niya ay yung pinsan niya na hindi naman Ilocano, na hindi naman maitim, na hindi naman namin kakulay, na wala naman kaming affinity at sentimiento. At hindi rin waray, hindi rin marunong yan magwaray. Hindi rin namin kilala yan Sino ba yan? Sabi nila buhaya pero mas mukhang baboy. Pero hindi yan kilala doon sa norte. Kaya hindi yan iboboto. BBM, nagsasayang ka lang ng oras mo sa pagpropromote sa kanya at paninira sa kanyang potensyal na kalaban. Imbes ang ginawa mo sana ay yung Pakulong ipinangako mo. Oo. Yung pinangako niya before, madam. Kasi di ba hindi maganda ang pamilya niya? Ipakulong. Di ba sabi ni Ombudsman Rimulya, lalabas na sa Mayo, pakukulong niya si Martin Luther King Romualdez sa kasong plunder. Palagay mo, mangyayari ba yan, attorney? Ay, tingnan natin, abangan natin. Pero itong si BBM, sana magbago siya ng puso. Huwag masyadong resentful bossing dahil tinulungan kayo ng Duterte para maging presidente ng Pilipinas. Binigyan po kayo ng pagkakataon na i-redeem ang pamilya ninyo. At pinalibing pa si FM. Tama. Exactly. I-redeem ang lahing Filipino kasi nung presidente ang kanyang tatay, yun lamang yung panahon na may pride ang Pilipinas at nung presidente si Digong Duterte. Pero ano ang ginawa niya? Akala natin hindi niya naman nauulitin siguro yung pagnanakaw. Pero tanga naman itong si BBM Inuna pa rin ang pagnanakaw. Well, Sayang yung pagkakataon. Nangyari sa atin yan, may malas. Minalas ang Pilipinas. History Hanggang ngayon. repeats itself. Diba? Oo. Hindi na natapos yung, pasakit. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Kahit anong grabe. Inflation ng panahon ni Ferdinand Marcos ay umabot sobra sa 60%. Ngayon, 4.1%, pero walang kita ang mga tao. 3 million walang trabaho at ang gasolina at crudo ay napakataas. Kaya po, magbisikleta na lang daw kayo, sabi ni BBM, magtiis kayo, magbayanihan kayo, mag-carpool kayo. Pero habang kayo dyan sa gobyerno, ang aircon nyo ay naka-on mula 7 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi. Dapat half day lang yung aircon nyo. Alas 12 lang hanggang alas 5. Tingnan nyo kung hindi ba kayo makakasave ng pera dyan. Di ba? Ano pa kaya ang pwedeng gawin ni BBM, Attorney Respicio? At saka itong kainitan na ito, Atty. Guanzon, nasa natural habitat namin yan Mahilig kami magpawis at magpaaraw, kaya ang itim-itim naming lahat. Pero more than any economic policy, ang hinihintay namin kay BBM ay yung moral leadership. Sabi nga ng ex ko, yung quality time. Kaya niya ako brineg kasi wala akong quality time sa kanya. Kaya itong mga
Ilocano, kahit love namin siya, tulad ng ex ko dati, love niya rin ako, love ko rin siya. Dahil wala siyang quality time sa atin at walang moral leadership and support, gusto na rin namin makipag-break sa kanya. Yun. Pero bossing, sa totoo lang ha, Palagay mo, Ilocos Norte ay solid north pa rin? ay hindi bossing, ay madam, solid north for BBM. Hindi natin may tatanggihan madam. Kahit ako sa puso ko, kapag tignan mo sa loob niyan, may BBM Pero pa rin pag hindi nakasulat si dyan. BBM ang kandidato, walang solid north. Walang solid north para laban kay Sara. Yun ang kailangan nating establish. Walang solid north laban kay Sara. Pero may solid north para sa mga Duterte. Kung iisipin mo ngayon, meron bang kalaban si Sara behind whom ay susuporta ng solid ang Norte? Wala. Dahil hindi namin sila kilalang lahat. Oo nga, no? Kasi nag-BBM Sara kayo dun, eh, no? O BBM Sara po. At sa katunayan nga po, kaya nanalo si BBM dahil pumunta si Sara sa Isabela noon. Merong panahon na nangampanya sila sa Isabela, hindi pumunta si BBM. Ang pumunta lang si VP Sara. At lahat, daan-daang libo at milyon lumabas sa kanilang bahay at sinalubong si Sara. Ganon siya kapopular doon. Kaya nagtatakap kami, bakit inaaway ni BBM si Sara? Si Sara ang nagpapanalo sa kanya nung tumakbo nga siyang Vice President. Ito hindi kasi si manalo. Martin, eh. Ito, pahamak ito si Martin kay BBM talaga. Wala pa isang taon, sinaksak mo na kasi. Ito talaga yung plano. Gusto mo talaga ikaw mag-presidente, hindi yung vice president. Kaya nangyari to, kaya nagka-maleta-maleta kayo dyan, lahat ng ayuda dyan, dahil binotbahin nyo naman yata dyan, Speaker Martin, eh. Tsaka tatlo-tatlo na kayo dyan, asawa mo at anak mo, yung driver nyo, isama nyo na next time, para naman all in the family na talaga. Kung sa bagay, si Asidre, diba, dati mo lang naman, go for this, go for that. May nagsabi sa akin, Mama Bing, na si Asidre daw nakatira sa Corinthian. Oy, bongga. Kung totoo yan, di ba? Paki-check nga, ano bang negosyo ni Asidre? Ang mahal kaya ng property sa Corinthian? Walang negosyo. Dati daw, taga Marikina yan eh. Taga Marikina daw yan dati. Yun, hindi natin alam saan sa Marikina. Pero kung napunta na siya dun sa mga first class subdivision, kailangan na po makita ang salen ninyo. Yan. Kasi So, hinahanap pinag-uusapan nila ng salen, Attorney Respicio. Palagay mo kaya tama ito na ang salen ni BP Sara ay gustong i-require ng Justice Committee para daw makita na talagang nagnakaw siya. Maling i-require ang SALN para madiskubre ang cause para siya ay i-prosecute for impeachment. Totoo yan, nasa saligang batas na may hearing. Pwedeng mag-hearing ang Committee on Justice at linagay nila sa rules na merong hearing din. Pero yung hearing na ito, kasama ba yung compulsory process to subpoena para magkaroon ng fishing expedition, magdiskubre ng ebidensya? Hindi po. Dahil nandun mismo sa House Rules ay dapat doon sa complaint, kompleto dapat yung allegation of facts para mag-establish ng case. Ibig sabihin po niyan sa pagboto, kung sufficient yung allegation, sufficient in substance, yung complaint ay dapat in-identify yung offense, yung 5 grounds ng impeachment, in-identify yung elements, at meron dapat facts to support those elements. Ang tanong, meron bang facts to support them? Hindi po kompleto. Dapat to begin with, kompleto na para ka makapagboto kung sufficient in substance yung complaint. Hindi yung after the fact ka magdidiskubre. Dahil ang stage ng Committee on Justice ay accusatory stage. Ang judicial stage ay nasa Senate. Doon ang trial. Hindi mo pwedeng ipagkait sa Senate or hindi mo pwedeng agawin sa Senate the power of compulsory process to subpoena witnesses and evidence dahil hindi pwedeng madoble-doble sa isa't isa. Ngayon, sinasabi nila may hearing. Kapag may hearing, hindi porket may hearing, ay kailangan na ng trial. Hindi po. Kasi halimbawa, sa ligang batas, meron ding hearing kapag appointments. Pero wala kang karapatang magsubpoena doon kapag hindi pumunta yung tao. Hindi mo pwedeng iparesto yun. Hindi ka inquiry in aid of legislation. May hearing lang para may pagkakataong marinig or sumagot yung kalaban, pero hindi ka pwedeng dumiskobre or maghanap or mangisda ng ebidensya na gagamitin mo. Nagagamitin mo para siya i-impeach. Ayan, Justice Ascona agrees with you. Sinabi niya, this is a major fishing expedition. Yung pagsabpina na yan ng kung ano-ano. Kasi, dapat, kung ano na naka-attach yan sa complaint, yun na yun. Doon kayo bumatay ng inyong sufficiency in form and substance. Ngayon, sa tingin ko, Attorney Respicio, ang House Committee on Justice ay siyang nagmimistulang abogado ng mga complainants dahil sila ang
kukuha ng iba pang ebidensya na para magamit laban sa kay VP Sara. Kahit na po ang rules dyan ay masyado namang vague. Kasi itong si Chair Luistro ng Justice Committee ay hindi ko nasasabihin, ha? Nilang gusto talagang magkaroon Napaka-loyal nito kay Martin Romualdez. Minion ito ni Martin Romualdez. Di ba ito yung congresswoman, may AX dahil sa speaker, may tupad dahil sa speaker. Yan. Kaya po hindi maniniwala ang tao na this Justice Committee hearing is going to be fair. At nag-object na rin dyan si Congressman Rufus Rodriguez, di ba? Sinabi niya rin, fishing expedition. Pero, siyempre, overruled. Di ba? Kasi si Luistro nga minion nga ni Martin Romualdez. Yan, Diyan, Congressman Rufus Rodriguez. Yes, Di ba former Dean of San Sebastian Law, UP Law alumnus. Sinasabi niya, you cannot subpoena other documents. It will be a fishing expedition, and therefore it will violate the right to due process of Vice President Sara. Kaya po nasa Supreme Court na naman ang petition ni VP Sara na ipawalang bisa itong impeachment process sa House dahil sa itong every step of the way, dapat sinasabi ng Supreme Court sa unang impeachment hearing decision ay dapat po may due process at every step of the way. Hindi, tsaka di ba sinabi naman nila, sufficient in form, sufficient in substance, bakit hindi nila iakyat na sa Senado? Yun. Bakit kailangan nila gumawa ng mini trial dyan sa House of Representatives? Halatang halata na. Para sumikat. Yung introduction pa lang ni Abante ba yun? Congressman Abante ng Maynila ay napakahaba naman, sir. Ano ba yun, sir? Privilege speech ba yun? O ano yun? Yung prefatory statement pa lang as a what do you call this? Member of the House Committee on Justice. By the way, parang na-meet ko yung kapatid niyan. Parang may na-meet ako sa kanya na kapatid or nasabi na, parang na-meet ko na iba ang reliyon sa kanya. Anyway. Congressman Abante is always fiery, A fire of bolts of fire from hell, etc. And his introduction was probably the longest in the history of the House Committee on Justice. Tama po yung petition na i-final ni VP Sara sa Supreme Court dahil may grave abuse of discretion po yan. Kasi yung question ng sufficiency in substance, malinaw yung ginawa nilang rules. Dapat may sufficient allegation of facts to support the offense. Kahit sabihin nilang political process, yung impeachment proceedings, kung nag-layout kayo ng rules of procedure, kailangan yung sundin yon. And that is a question of law. At kapag nag-depart kayo doon sa procedures ninyo, yan ay grave abuse of discretion. Kaya pwedeng pawalang bisa ng Supreme Court yung ginawa ng Committee on Justice sa pagpasa nila ng sufficiency in substance question. They're making such a big deal about the fact na hindi daw nag-TRO ang Supreme Court. Hindi nag-TRO ang Supreme Court sa proceedings sa ngayon. Remember? Doon naman yung first impeachment proceedings against VP Sara ay hindi naman sila nag-issue din ng TRO. Hindi ibig sabihin na hindi ito didesisyonan ng Supreme Court dahil napaka-importante po sa ating bansa itong issue ng impeachment ni VP Sara. Hindi lang po dahil sasabihin nyo, kasi si Atty. Guanzon, kampiyan kay VP Sara. Hindi po. Abogado po ako at guro po ako ng batas noon sa UP. Ang sinasabi lang po natin, due process. At wag naman po masyadong OA dyan sa House of Reps. Lahat na lang po ng gagalaw dyan, parang may pinapasikatan kayo. Palagay ko, meron ba kayong mga pinapasikatan dyan? Kaya pala si Congressman Terry Ridon, napakabibo. Talagang isasampina niya yung salin na yan.
Yeah, sa totoo lang, Mama Bing, bilang mga abogado, Attorney Rowena Gonzon and Attorney Harold Respicio, sa tingin niyo ba may naging malaking ambag si Ramil Madriaga sa impeachment proceeding o limitado lamang ang kanyang naging papel? No, Attorney Respicio. Sa totoo lang, Kathy, hindi ko siya kilala. At hindi ko alam yung mga sinasabi niya. That alone proves na walang relevance yung sinasabi niya. Ngayon, napapanood natin yung statement niya, supplemental affidavit. Kinikwento niya lang naman na kung paano siya nagtransaksyon, bumili daw ng mga Ducati. Asaan yung connection mo kay VP Sara dyan? Asan yung mga specific instruction? Asan yung personal na affiliation ninyo? Wala naman. Hindi ka kita kilala. Ang boring-boring mo magsalita. And by the way, madam, sa sinabi mo nagpapasikat kanina doon sa loob ng committee, hindi natin kilala tong mga tao nito. Ang papangit nilang lahat sila mukhang effeminate. Ang pinamukhang masculine na dyan ay si Laila de Lima. Napakataas ng kanyang testosterone. Grabe yung napansin ko nga Sabi ko, there's something going on. There's something wrong. Kasi yung itsura nila talaga nagre-reflect from the outside na yung stress. May galit sila. May galit sila. Ang laki-laki ng galit ng mga ito Ang sasabi na naman natin, hindi naman kami lahat ng mga tao ay mapapaniwala sa sinasabi nyo lang. Dapat alam po ng mga tao ang context kung bakit kayo galit kay VP Sara. Siyempre, pinakulong ni PRRD si Secretary Leila de Lima noon. Pangalan nito, si Terry Ridon naman, na dating Urban Poor Commissioner, na tinanggal ni Digong dahil by 7 times ba travel abroad at ang kanyang commission ay Urban Poor. So, dapat may konteksto naman kung bakit itong mga congressman na to ay tila parang gigil na gigil sila. Yung sinasabi natin, kung ganyan po kayo, di magbilang na lang kayo dyan kung talagang may numbers kayo. Sige, total, kung gusto nyong talagang tapusin yan para ipa-prove to the Supreme Court na may due process dyan, ihirig-hiring nyo dyan, i-accept nyo na sa Senado ang articles of impeachment. At doon, anong mangyayari sa Senado, Attorney Respicio? Tulad nga ng sabi nyo kanana, Attorney Guanzon, 14 lang or 15 ang makukuha nating boto sa Senate. Ayon sa saligang batas, 2/3 ang kailangan, 16 out of 24 votes ang kailangan natin makuha para ma-impeach. Atras na si JBRC to. Baka matalo kasi siya, di ba? Oo. Kapag i-compute mo lahat, kahit sabihin pa natin wala si Robin Padilla dyan, si Bongo, si Bato de la Rosa, 14 lang po ang boboto. Kaya at max, at most. Kaya mga kasama namin dyan sa Congress, tama na po, inuubos nyo lang ang inyong panahon. At pera ng bayan. At kung ginagawa nyo yan para lamang tuparin ninyo yung binayad sa inyong mali-maleta at envelope, mag-shift na lang kayo ng objective. BBM, baguhin mo yung instruction. Kung ang instruction dati ay ipasa yung impeachment kay VP Sara, gawin mong instruction ngayon na ipasa nila yung pagbaba ng presyo ng langis, pagtanggal ng VAT at excise taxes, tulad ng panawagan ni Congressman Leandro Leviste. Correct. Dapat na para kami maging pro-BBM naman, tanggalin mo na yung VAT, sir. Tanggalin mo na yung VAT na yan. Hindi lamang sa excise tax na yan. Kung hindi talagang ibaba mo rin, tanggalin mo yung VAT sa mga gasolina, crudo, gasol, etc. At babaan mo na yung VAT na yan sa mga basic commodities, lalo na po sa gamot. Kasi hindi na po talaga kaya ng Pilipino, BBM. Yan lang naman ang hinihiling namin sa iyo. Itong mga minions mo impeachment ng impeachment. Pa talagang meron dyan sa impeachment na yan? Maleta. Yes, by the way, Attorney Respicio at Mama Bing, humiling ang United People's Initiative sa Korte Suprema na obligahin si Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle drug test at ilabas ang resulta. Ayon sa grupo, Mama Bing, may karapatan ang publiko na malaman ang kalagayan ng Pangulo, lalo na kung makakaapekto ito sa kanyang kakayahang mamuno. Dagdag pa nila, mahalaga ang transparency upang mapanatili ang accountability ng pamahalaan at ang tiwala ng mamamayan. Kakasaba ang Korte Suprema sa tingin nyo? Abay, 3 taon na wala pa rin hair follicle test. Ako nga, ang hamon ko nga, di ba? Katulad ng mga lumalabas na iba't ibang comment at opinyon na peke ang video, may sakit siya, para matapos na. Sabi ko nga, mag-live. So, total, mahilig naman si Auntie Claire mag-live. Mag-live si Auntie Claire,
o kaya mag-press con kasama lahat ng mainstream media, walang pili. Oo. Live. Tapos papasok tayo dun sa comment section, tapos sasagutin tayo. Mag-live si BBM. Oo, si BBM Araw-araw niya. mag-live siya. Ganon. Oo. Tapos magsilbi na sa bayan. Kasi ang nakikita ko dito sa nangyayari sa House of Representatives, alam na alam nila na hindi papalo ang impeachment. Pero ang kanilang target talaga or mission, isiraan lang talaga si VP Sara. Para bumaba sa survey. Yes, yun lang. Pero ang nagkamali sila dyan. Kasi ilang taon na nilang sinisira. Wala nang bago. Oo. Obvious na obvious at halatang halata. Kaya nila ginagawa yan, may natatakot makulong. Take, Yan. si Paolo Marcoleta, si Rufus Rodriguez, ang hirap talaga pag minority, no? Ayan, ang galing-galing na abogado niya, no? Pero ayaw nila pakinggan, eh. Wala kang magagawa dyan kung Rufus. Talagang, alam nilang fishing expedition yan, pero majority sila dyan, eh. Kaya, kanya-kanyang, na lang, fight lang, laban lang, di ba? Para marinig naman ng mga tao ang mga argumento na oppose kontra doon sa grupo ni Lilo Istro. Kaya itong girl survey ni VP Sara Atty. Respicio, bumaba ba? Mas tumaas. At sinasabi ko po sa inyo, maraming mga respondent dyan ang galing sa Norte. Kahit i-isolate nyo ang mga taga-Norte, baka mas malaki pa ang lalabas na pro-VP Sara. Oo, mataas ang BBM na survey, pero mataas din ang lalabas na VP Sara. Dahil hindi po totoo na porket inaaway ni BBM si Sara ay galit kami kay Sara. Sa totoo lang po, gusto namin maging successful si BBM. Kaya natutuwa po kami na healthy siya kahapon. At meron siyang ginagawang mga konting hakbang kahapon. Ang gusto namin gawin niya ay iniengganyo namin siya na araw-arawin niya ang paggawa ng mga mabubuting bagay. Magpakita siya sa taong bayan araw-araw ng malusog. At susuportahan namin siya sa pagpapaunlad ng Pilipinas. At tama na ang pang-aaway mo kay VP Sara Duterte. Dahil pang-ubos lang po yan ng oras. Hindi po namin yan gusto. Ayaw po namin na nag-aaway ang aming mga magulang sa aming tahanan. Tsaka yung pag lagi kang galit BBM kay VP Sara, sumasakit ang atay mo dyan, eh. Alam mo? Tumitigas ang atay mo dyan, yung sabi ng mga doktor, eh. Pero eto pa, BBM, para sa mga Ilocano, bakit hanggang ngayon di mo nilalabas yung tobacco tax? Di ba yung tobacco tax na yan, incentive yan sa tobacco farmers? Sabi ni Gov. Chavit Singson sa akin, eh, hanggang ngayon, hindi mo nilalabas, eh. Talagang gusto mo talagang ipitin ang mga kapwa mo Ilocano o talagang ayaw mo lang kay Chavit Singson? Yung excise tobacco taxes, Attorney Rowena Guanzon, isa yan sa pinakamalaking source of income ng mga taga-Norte. Competitive advantage namin yan over sa mga taga-Visayas at Mindanao. Dahil sa North ay meron kaming thriving industry of tobacco. Virginia tobacco. Virginia! Gusto natin yan. Virginia. At saka broadleaf. Yung mga excise taxes na yan, halos katumbas or even doble pa ng mga nakukuha naming budget mula sa national. Kaya napakalaking pera ang pwede namin makuha mula sa tobacco excise Hindi taxes. naman nilalabas. Paano yung malaki? Pero lista lang pala sa tubig yan, eh. Parang inutang lang ni BBM yan sa inyo. Pinramis niya. Hindi alam ba ng mga Ilocano yan? Alam yan. Baka inilabas na pero sa ibang bulsa lang napunta. Baka kasama sa maleta. Oo nga. Actually, kahapon may nabasa akong post from Kong Paolo Marcoleta. Again, may panawagan po siya. Ang sabi niya, I urge the President to call for a special session of Congress to act on proposed legislative measures that will provide our people immediate relief from the oil crisis. Hindi na kinakaya ng mamamayan ang pasanin, sobrang bigat na. Sinabi din ng Department of Finance o DOF nitong Martes na ang pagsuspindi ng excise tax sa gasolina at diesel ay hindi magbibigay ng makabuluhang ginhawa sa kabila ng pagtaas ng presyo sa mga nakaraang linggo. Inflation. Ayon kay DOF Secretary Mama Bing at Frederick Go, batay sa pagsusuri ng Development Budget Coordination Committee or DBCC, malabong magdulot ng malaking epekto ng pagsuspindi ng excise tax sa diesel at gasolina dahil anumang pagbaba sa presyo ng mga gasolinahan ay magiging minimal at maaring mabawi rin ng umiiral na galaw ng merkado. Anong masasabi niyo dito? Naku po, Attorney Harold, Respicio at saka Pombing. Nakakairita.
Go, Harold. Kathy, extraordinary times require extraordinary measures. Yeah. Pagkakataon mo na ito, BBM, ipakita mo na ang lakas ng Ilocano, ang pagiging decisive mo. Go, BBM, go. Galingan mo, bossing. Nandito kami buong Pilipinas na sumusuporta sa'yo. Lahat ng resources mo, ibuhos mo sa pagtatanggol mo at pag-rescue mo ng iyong mga kababayan at kalahi. Yung mga mali-maleta ninyong ibinigay sa mga congressman, itigil mo na yung instruction ng impeachment. Sabihin mo sa kanila, i-expedite na lang nila ang pagpasa ng Taas mga na. legislative measures para ibsan ang kahirapan ng iyong mga kababayan ngayong panahon ng krisis. Lahat Alam mo- ng karunungan mo dyan, BBM, buksan mo na! Buksan mo, mapasukin ako! Mama Bing, alam mo ba, Attorney Harold, ang tatay ko ay Ilocano din. Oo. Pero maputi lang ako. Kasi ang tatay ko half Chinese, half Filipino. Mga binag at puwa ng Santiago Isabela kami. Aba, Kaya kababayan mo. naiintindihan ko yun, no? Ang nanay ko lang naman may lahi din. Kaya eto na. May lahing waray. Waray, Oo. pero Japanese, Spanish, German. Oo, Waray. pero tayong mga hindi Ilocano, Yeah. believe tayo sa sipag ng mga Yes, Ilocano. masipag talaga. Nagagalit ang tatay ko pag tanghali akong gumising. The first Bawal. na OFW natin ay ang mga Ilocano na pumuntang Hawaii at nagtrabaho sa sugarcane farms. Kala Yan ang ko yan. totoo. Umalis pa po. Bakit ang pinakamaunang OFW ay mga Ilocano at dahil man lang dyan, kahit dyan man lang, ay sana mahalin naman ni BBM ang kanyang mga kababayan at ilabas na niya ang tobacco excise tax na ilang taon na ay hindi pa niya nilalabas sa kaban ng bayan. At bakit? Kaya. Ay, ewan ko dyan. Ayaw niya na kay Chavit Singson. Kaya ayaw niya. By the way, it was Chavit Singson and he was congressman who authored and passed that law. During the presidency of my president, Corazon C. Aquino. At talaga, alam mo, BBM, para umangat-angat naman yung popularity mo sa mga Ilocano, ibigay mo na. Ibigay mo na. Ilabas na yan. Ilabas na Yung yan. malaking bagay na yan, BBM, ilabas mo na. Oo, ilang hundreds of millions lang naman yan. Wala-wala yan. Dami-dami mo dyan mga program funds eh. Extra. Diba? Kaya itong excise tax sa gasolina, ang sinasabi nga, kung may gusto, may paraan. Yan. Yes, Huwag mo kung sabihin sa ayaw. amin, kung ayaw, May dahilan. yun. Huwag nilang sabihin sa atin na lagi na lang kayong deficit dyan. Dahil di naman namin kasalanan yan kung bakit kayo may deficit. Sa totoo lang, maraming pera dyan sa budget. Pero kasi ayaw nyo nga na magsakripisyo kayo. Ayaw nilang ng mabawasan. administrasyon na bawasan yung kanyang intelligence fund na ano ba yung intelligence fund ng buong office of the yung mga iba-ibang ahensya is around 16 billion sabi ni Congressman Leon. Biro mo yun, 16 billion. Eh, magkano ang subsidy na kailangan niya? Hindi ba? For this year, it's around estimated at 120 to 170. Sabihin mo na 130 billion. Pero BBM, kung bayaran mo na lang kaya yung estate tax sa estate ng tatay mo na 203 billion ay sapat na ang ibaba mo na excise tax ng gasolina at zero VAT na at kayang-kaya na mag-carry na yan ng inyong administrasyon. Kaya, pero ang sabi nila kasi itong Ilocano na ito makunat talaga. Totoo ba yan? Makunat po kami mga Ilocano except sa aming mga girlfriend. Pero sa taong bayan, BBM, tratuhin mo sila bilang asawa at kapamilya. Maging galante ka po sa kanila. Dahil mayaman na po ang inyong pamilya. Ang estate tax pa lamang na kailangan yung bayaran, ibig sabihin napakalaki na po ang minana ninyong mga kayamanan na ninakaw ng iyong ama. Bakit kailangan mo pang magnakaw? Bakit pinapabayaan mo pang magnakaw ang iyong pinsan? Hindi ka naman ire-rescue niyan eh. Hindi po ba? Pag naging presidente, si Vice President Sara Duterte sa susunod, which is likely to happen, ano ang gagawin mo? Sa pamilya mo, BBM, malamang aalis kayo ng bansa tulad ng ginawa ng tatay mo. Dahil paghihigantihan kayo. Gusto ba namin na ma-ostracize kayo?
at matanggal kayo sa Pilipinas. Siyempre, love pa rin namin kayo. Gusto namin na maging maayos ang kalagayan nyo sa ating bansa, ang inyong kalusugan, at maging masaya ang pamilya ninyo. Oh. Kaya hindi po talagang maganda ang resentment, ang revenge. Sabi nga nila, if you take the path of revenge, prepare two coffins. Bossing, tama na po ang paghihiganti. Please. Tama. At saka, Oo. bakit ba siya maghihiganti? Ano ba Kanina ginawa siya nito ni maghihiganti. VP Sara sa kanya na Oo. Naging kailangan presidente niya maghihiganti? Hindi, alam mo, Mama Bing, eto yung perfect example din. Pinag-usapan na natin to before, no? Na dati, naniniwala tayo na kapag ang isang politiko or na tatakbo ay mayaman, hindi na magnanakaw. Iba pala ngayon. Kasi even ang mayayaman Hindi naman na totoo. ating secretary and everything, hindi tayo makaranas ng kaginhawaan na supposedly wala nang magnanakaw kasi mayaman na. Pero anong nangyayari sa atin ngayon? Lalong naghihirap. 3 taon Diba? na pagnanakaw sa kaban ng bayan ay hindi po yan ordinaryong usapin. Kaya ito na magnify itong fuel crisis at gutom sa tao. Grabe, Dahil no? sa 3 Sunod-sunod. years na pangkaw-kaw nila sa kaban ng bayan at dumating itong crisis, ibig sabihin, naubos na nila. Correct. Flood control lang, oo. 1.9 trillion. Exactly, from flood control, pinakita ng Panginoon, biglang nagbaha, nag-declare siya, 5,500 flood control projects, Oo. meron proud na proud. Itong Biglang fuel. the next day, Oo. nagbaha. Biglang ngayon, may nangyari ulit. 'Di ba? Fuel crisis. And Tapos it's not yung going to denial. stop, ha? It's Yes. not going to stop in the next 2 months. It looks like because Iran is not letting up. Yes. Hindi siya susuko. At lalong marami nang nadadamay ngayon. At ang mga Amerikano na nag-demonstrate sa Amerika na itigil ang digmaan, stop the war of the United States against Iran because sinasabi nila this is not our war, it is Israel's war against Iran. At ngayon, yung Strait of Hormuz na yan, mga kababayan, may mga mines dyan nilagay ang Iran at kung sino lang ang dadaan na mga ships na may dalang fuel ay magbabayad pa ng equivalent ng $1 in Chinese yuan per barrel. Ngayon, pinagmamalaki naman ng BBM administration na sinabi ng ambassador ng Iran na pwede namang dumaan na ang vessels na may dalang fuel to the Philippines na walang naligtas sila. Ang tanong nga ng mga tao, meron ba tayong ganon? Kasi parang wala naman tayong Not that best. Ha? Hindi, Mama Bing, natatawa rin ako, no? Kasi kahapon ba yun, no? If I'm not mistaken, baka kahapon nga yung napanood ko na merong hearing sa Senado na nagtatanong ang mga senador na bakit kailangan pa natin magpaalam sa Amerika if bibili tayo ng fuel or ng krudo sa Russia na willing tayong tulungan at pagbentahan. Ngayong nasa gitna tayo ng crisis na ayaw nilang ang aminin. Oo. 'Di ba? Sabi nila wala tayong crisis, kaya siya ididemanda raw pag may nagsabi na may oil crisis tayo or whatever, no? Pero kung wala ho tayong crisis, bakit ho linggo-linggo tumataas ang ating ang presyo ng krudo? So, 'di ba? Yun yung Hindi problema. na babalik sa normal ang presyo, mga kaibigan. Kaya si John Vic Remulla, Attorney Respicio, ay nanguhuli na lamang ng mga lalaking topless. Wala siyang inuhuling babae na topless. Mga lalaki lang. Dapat pala magtago ako at Roy Laguanzon. Oo, kasi ang mga biceps mo dyan, ha? Oo. Nakita dyan ng mga, ha? Narinig yun ba, Mama Bing, na nananawagan si Cavite Representative Kiko Barsaga nitong Martes na patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iginiit na ito ang nasa likod ng kanyang pagpapakulong. Kakabalik niya lang doon, ha? Nanawagan na naman. Oo, Di pa tapos yung 60 days mo. Eto. Ito na naman. Talaga. Etong sinabi niya, Pipe lang, Kiko. Pipe lang. Sige. Alam niyo ba yung sinabi niya, Mama Bing? Ano? Pinakulong ako ni Marcos pero lumalaban pa rin ako. Ang dami na niyang ninakaw galing sa flood control. Masyado na niyang pinataas ang presyo ng gasolina. Kailangan na natin siyang tanggalin bilang presidente. Ani Oo. Barsaga sa isang social Pero media post. sumuko na siya. Sa Oo. police ba yun? Yes, sumuko si Barsaga naman po sa mga Sa otoridad libel. noong Monday po. Oo. Nang gabi matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng kasong cyber libel.
Nakapagpiyansa naman siya bandang alas 10:25 ng gabi. At agad ding nakalaya. Attorney Respicio, palagay mo sinadya niya yan na magpa-picture talaga siya dyan na naka-orange, sa may ganyan. Palagay mo. Nag-ready siya. Ang Magkakilala tawag kayo. ko dyan, dahil siya ay meow-meow, pussy pic. Dapat R18 yan, bawal yan ipakita. Oo. Pacific! At saka galing yung Mama Bing, yung warrant of arrest niya sa Regional Trial Court Branch 147 ng Makati. Cyber libel complaints. Oo, kasi natatandaan na gayet din sa cyber libel laban kay Pinail Barsaga. sa kanya. Sino? Kilala mo ba? Negosyanteng si Enrique Razon, Antipolo Representative at Deputy Speaker na si Si Ronaldo Puno, Oo. at Manila Representative na si Rolando Valeriano. Si Puno, talaga si Puno talagang Yeah. favorite niya ito si Kong Kiko talaga At nagigil si Congressman Puno dito. Kaya, ang tingin ko dyan, pahabaan na lang ng buhay ito, Attorney Respicio. ng PC. Mukhang mas tatagal siya. Kasi kaugnay daw sa kanyang Facebook post noong Enero 9 kung saan sinabi niyang tumanggap umano ng suwalang ilang miyembro ng National Unity Party mula kay Enrique Razon sa iba't ibang pagtitipon sa Soler bago ang halalan noong 2025 kapalit ng suporta kay Speaker Martin Romualdez. Anong comment niyo po dyan? Ay, napakahirap pong tumaya sa mga taong hindi kilala. Kahit bigyan mo ako BBM ng trilyong-trilyong salapi, hindi ko itataya ang aking bayag sa taong hindi ko kilala dahil alam kong mga Ilocano, hindi namin siya susuportahan. Oo. Hindi yan mananalo si Speaker Martin Romualdez na Isabela dahil first of all, hindi siya gwapo. Doon na. Ang mga Ilocano, mahilig yan sa mga makikisi. At maitim. Maiitim. At may mga cuts ang mga muscle. At malalaki at mahaba ang isang parte ng katawan. At masisipag. At mukhang kalabaw. Dito si Speaker Martin Romualdez mukhang baboy. Hindi mukhang kalabaw ito. Hindi ito Mistiso ito Mistiso. Oo, Kaya hindi nanalo ito ng senator tumakbo yan with Tumakbo PPRD pala siya. tumakbo yan. Okay. Hindi na nanalo kasi sabi ng mga tao, ano ba yan? Hindi man nga marunong Tagalog, English na English, waray pa kaya. I think mahihirapan na sila kung sino man yung i-endorso ng gobyerno na to dahil sa nangyaring pamamalakad nila, mahihirapan ng magtiwala ang tao sa kanila. So, tama ka Mama Bing, mamili kayo 2 taon or 6 na taon. Ang tawag dyan, lame duck president. Lame duck. Hindi niya na may pasa yung kanyang mga policies at pet legislations dyan pag ganyan na, sa ngayon pa lang, parang atras na itong grupo ni Congressman Puno sa impeachment Oh. Balita ko, nakita ko siya sa TV, sinabi niya, and there's no new evidence. We are not so hot about it, sabi niya, which is true naman, no? Ay, ibig sabihin, this is politics, guys, di ba? It's politics. Kung ako naman ang congressman, teka muna, ha? Total, wala namang mananalo dyan sa kabila bakit ko ba ipapa-impeach itong Vice President? Mamaya manalo pa ito. Oo. Yari naman ako doon. Kaya tama yung announcement niya na maaga Dahil ang mensaheng iyon na implicit ay, ako yung next president ninyo. Gusto nyo bang kaaway ko kayo kapag ako na ang presidente? Oo, gusto magdalawang nyo isip akong kayo. tanggalin? At kung hindi kayo mag-succeed ng pagtanggal sa akin, bueno na. Di ba? Hindi kasi at saka kitang-kita. Talagang ang maganda ngayon sa ilang taon nang sinisiraan si VP Sara, alam na alam ng tao din ngayon yung ginagawa sa House of Rep ngayon na impeachment mini trial. Yun. At So- ito naman, bawat naman galaw ni Auntie Claire, ay si Sara ang, BP Sara ang tinatanong. Oo. Pag sabihin natin, si BBM, nasaan na Auntie Claire? Ha? Tapos sasabihin niya, bakit? Si BP Sara, nasaan na ba? Imbis na magtrabaho, pumupunta sa deheg. Ma'am, ang trabaho naman ng Vice President, maghintay lang kami kung wala na yung President. O kaya temporarily incapacitated. Kaya exercise ng exercise, pakita sa atin na hindi siya temporarily incapacitated because under the Constitution, if the President is under anesthesia, is temporarily incapacitated, the Vice President automatically takes over without any act on the part of Congress. Kaya abangan natin lagi ang kalusugan ni Bongbong Marcos. Dahil pag siya ay nasa ilalim na ng anesthesia, ay magdahan-dahan na po ako maglakad-lakad puntang gate sa Malacanang. Ganyan ang mangyayari mga kaibigan.
Kaya si Congressman Lian Leviste at kasama si Attorney Vice Mayor Respicio ay nagrarally halos araw-araw doon sa Liwasang Bonifacio. Yun, no? Oh, gwapo. Oh. Diba? Kung Steve siya, bawal ang topless yun. Oo. Oh. Hindi, tsaka Mama Bing, nakita ko gumawa ng content etong si Claire Castro. Nakita ko sa post ni Boss Dada na sila Vice Mayor Harold Respicio, si Kong Lian Leviste, si Kong Barsaga, at Kong Paulo Marcoleta ay ginagawa niya ng komento o opinyon na katawa-tawa. Bakit Claire Castro, hindi ka gumawa ng opinyon? Pag bilang abogado, bakit ayaw mo maging content ang usapin sa flood control or GAA na pinag-uusapan ngayon sa Supreme Court? Bakit hindi mo rin questionin ang nakawan sa kaban ng bayan? Bakit yung mga kabataan na lumalaban para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino ay sila pa mismo ang titirahin mo? Anong klase ka? Ina ka ba? Spokeswoman yan. Diba? Nanay ka ba? BBM. Kaya Diba? lahat ng lumalabas sa bibig niya, you have to assume na utos yan ni BBM. Kuching. So kung nag-aawa yan, ibig sabihin, sinasabi ni BBM na awayin mo sila. Pero by the way, parang ang ganda ng damit ni Auntie Claire ngayon, ha? Ayan, hindi. Yung parang brocade na yellow. Yung yeah. No, Ay. peach. Ang galing. Ang lapad ng ano niya, no? Iba na Hindi talaga. proportion. Pag magkano pa sweldo nitong undersecretary, malapit yata sa 280,000 eh. Di ba? Oo. Kaya ang ganda na ng wardrobe niya ngayon. At Auntie Claire, ang gusto lang namin sa iyo, araw-araw, ipakita mo na buhay at malusog si Bongbong Marcos. Yun lang ang hinihingi namin sa iyo. Kahit na wag mo nang i-report yung ibang bagay tungkol sa Malacanang. Total, wala naman eh. Di ba? Hindi, tsaka natatawa ko eh. Palagi na lang na ang sinasabi niya pag siya nagsalita, magmi-meeting po kami mamaya. Yun. Pag-uusapan ho namin, pag-aaralan namin. Pero until now, kailan nangyari yung gera? 4 months ago. Until now, wala pa rin tayong solusyon na maayos. Because nahihirapan si BBM mag-decide kasi weak na siya sa sa decision making skills, 'di ba? Sino kaya ang kanyang mga consultant? So, Diba? nahihirapan siya kasi is Executive Secretary and Secretary of Finance are saying, hindi pwedeng tanggalin ng bahat. Pag tinanggal mo ang bahat, lalong malulubong tayo dun sa Lulubog deficit natin. So, ito naman siya, parang, ano na lang ang gawin? Di mag-ayuda ka lang, sabi. So, ayan na, mag-ayuda ka ng 10,000 each. Paano po yung mga fisher folk, mga isda po? Wala namang ayuda-ayuda. Dapat ibaba talaga ang presyo ng gasolina at diesel. Yung para lahat pangmatagalang makinabang, solusyon. Diba? Kaya hindi na alam ni BBM kung anong gawin niya, kaya nagja-jumping jacks na lang po siya sa harap ng Malacanang. Di ba? Kasi napakahirap naman itong role ng presidente. Ayan, Naglalaro. Ano yan, folk dance? May chismis ako, Atty. Rowena. Meron. Alam niyo ba kung bakit daang-daang bilyon ang intelligence fund doon sa Office of the President? Kasi akala ni BBM, dahil wala siyang intelligence, akala niya, kailangan natin taasan yung intelligence natin sa pamagitan ng pagbili ng intelligence, kaya malaki ang intelligence fund niya. Akala niya tatalino siya. Hindi po. Ang intelligence fund, sir, ay para sa pag-imbestiga ng mga kalaban ng Estado para hindi isupplement yung kakalungan mo sa pag-iisip. Kalong. Anong kalong? Kakulangan. Akala ko kalong. Kasi sa amin yung kalong, yung walang laman ba? Pareho rin. Eto nga, Mama Bing, nabalitaan mo niyo ba ang nananawagan si Senate President Pro Tempore na si Panfilo Lacson nitong Martes sa kanyang kasamahan na pirmahan ang partial report ng Senate Blue Ribbon Ang Committee tagal na niya na. kaugnay ng kontrobersya sa flood control na sa ngayon ay 4 pa lamang ang lumalagda. Bukod kay Lacson, si Narisa Ontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan pa lamang ang pumirma. Ayon kay Lacson, kailangan niya ng 9 na lagda. Naku, ang hirap niyang makuha yun ha. Iyon ang hinihiling, etong sinabi niya kasi. Sabi niya,
Iyon ang hinihiling ko sa aking mga kasamahan. Alam mo, Ako, ipirma lang naman ang Senator Lacson sa Lacson, isa. pag hindi sila pumirma dyan, sasabihin mo sa kanila, pag hindi kayo pumirma, magre-resign ako sa Senate Blue Ribbon. Insulto niyo ako eh. Oo. Dapat yun ang sasabihin mo sa kanila, Mr. Chair of the Senate Blue Ribbon. Bakit apat lang ang pumipirma? Ibig sabihin, wala silang konfiyansa sa iyo. They have no confidence in you and the truth of your report. Kasi yun pong inyong report, wala naman po kasi katotohanan yun. Hindi naman yung sinasabi doon na mananagot dapat ang speaker. Dapat Kaya mga sinabi niya ganon nga. ba? Yung big fish ba? Malalaking isda. Kaya ayaw pong pumirma ni Loren Legarda. Sino pa ba? JB Marcoleta. Ercito. Abay, kiss of death naman po yun pag pinirmahan nila yun. Tapos galit na naman ng mga tao. Yung minority report ni Senator Marcoleta, kamusta naman po, Senator Lacson? Pwede na po ba pirmahan din yun? Sabi niya nga rin na pwede naman daw mag-interpolate at mag-amend ang mga senador kung may nais silang baguhin kahit hindi na sila maglagay ng komento. Sinabi rin niya na kung kulang ang pirma, Mama Bing, hindi niya ito maipapasa sa plenaryo at hindi ito mapagdedebatehan. Ano ngayon? Bakit? Mamamatay ba ang Senado kung hindi mo yan ilalagay sa plenary? Ibig sabihin lang dyan according to the rules of the Senate, it's just a piece of paper. Di ba? Attorney Erispisyo. Tama yan, Senator Ping Lacson. Balik ka kasi sa dating gawi. Hindi mo yan makukuha sa pangungumbinsi. Ibalik mo yung mali-maleta kasing bayad sa kanila. Tingnan mo, mag-deliver ka ulit ng mali-maleta. Automatic, pirmado yan. Aray, ang daming. Uy, ang ganda ng malita, Gusto ko yung green. Yung green ba? Yun. Gusto ko yung malita na green, Allah. Allah. Ang tanong dyan, Mama Bing, may political will ba si Panfilo Lacson or pabida lang? Kasi natatandaan nyo, Vice Mayor, nung nakaraan, before election, siya ang nagsasalita. Meron daw siyang alam na 60 plus na congressman na kasangkot sa flood control. Hanggang ngayon, hindi lumabas yung pangalan. Bakit hindi na lang kaya ganito, Senator Ping Lacson? Ilabas nyo na yung report na yan sa publiko. Exactly. Para tingnan namin kung yan ba ay tama lang na pirmahan ng aming mga senador. Kasi sa ibang bansa, pwede kaming tumawag o sumulat sa aming senador na kami po naniniwagan na pirmahan nyo na po yung ganyang report. Ilabas nyo po para dito natin pag-usapan bago dun sa plenary. Kasi sinasabi ng tao, hokus-pokus, Senator Lacson. Alam mo dati, Vice Mayor, akala ko magpupresidente ito si Ping Lacson Di ba gusto mo rin siya dati? Gusto ko rin siya dati. Kasi astig siya. Parang, tsaka wala siyang anti-corruption pork barrel. dati. Wala siyang pork barrel. Parang matino ba? Sabi mo, matindig, Atty. Rowena Ganson, pero Pinky ang tawag sa kanya Hindi, Miriam Santiago. Okay. At ng mga tao ngayon, dahil doon, naging Pinky Lacson na rin ang bansag ni Senator Panfilo Lacson. Dahil po sa kanya kasing pag-ganon-ganon. Alam niyo ito sa Amerikano, itong daliri na ito, it's called a pinky. Yan. Kung ganon-ganon, ganon-ganon, kaya tinatawag na siguro na pinky. Pinky little baby. Ewan yun. Sa mga bata nga, pinky promise, di ba? Yung mga bata mo nag-promise, may pinky promise, ganyan. So, ilabas nyo po, Senator. Ang inyong draft report. Public. To the public. To the public. Tama yun, Mama Bing. Kasi, total, ang bumoto naman sa inyo ay ang sambayan ng Pilipino bilang senador. So, pwede nyo yung i-report Alam nyo, mismo. wala na masyadong accountability to Senator Lacson kasi sabi niya na magre-retire siya. Oo. Isa rin yan no? Sayang, no? Sabi ko nga noon, akala ko magpresidente ito Pero ako, ang tingin ko talaga, lahat ng nangyayari, diversion lang para hindi pag-usapan tong flood control at nakawan na to, na trilyon na flood control project. Flood control pa lang yan, Maharlika Fund, saan napunta? Yung Gintong Benenta natin, saan napunta? PDIC ba yun? 20 tons of gold. PhilHealth, diba? So, there are so many things that we can talk about, mga kababayan. Pero, paulit-ulit. Before pa last year, sinabi ko na marami silang ilalabas na pang-divert sa atin. Lumabas na yung mga artistang eskandalo. Lumabas na yung mga kung ano-anong sakit, mga fake na mga
picture nila. Every time na may lalabas na witness against sa nakawan sa Kaban ng Bayan, may puputok na mangyayari sa side para ma-divert tayo. Kaya Ombudsman Remulla, I dare you, Ikulong mo. ilabas mo na yung plunder charge mo kay sa pinsan ng presidente at pag-arrest sa kanya ay ikaw mismo ang sumama sa arresting officer at baka dyan pa ako ay talagang sasaludo sa iyo. Tamo sir, sinabi ko na yun noon eh. Ibigay nyo na sa amin ang ulo ni Martin Romualdez para sige, hindi ko na lang pag-uusapan si BBM sa mga maleta na yan. Ibigay nyo na ang ulo niya ni Martin Romualdez sa amin dahil yun naman talaga ang gusto ng taong bayan. Ngayon, pag inabsuelto mo yan si Martin Romualdez, Ombudsman Remulla, ay talagang wala na. You will go down in history. As in, you will just go down. Kaya, ikulong mo na yan, sir. Kahit yan lang man ang legacy mo sa amin, na ipakulong mo yan. Alam nyo ba, Attorney Rowena Guanzon, bakit ang lechon baboy ay nakabuka ang bibig? Ikaw ba naman ang tuhugin sa puwet? Akala ko dahil nalagyan naman sa agas. Okay ka pa, ang dare ko sa'yo, Secretary John Vic Remulla, Tugi naman. maguhubad topless si Vice Mayor Respicio sa labas ng bahay niya, ang bahay ng lola niya. At Lola talaga. lolas mo ito eh. Ipakulong mo siya. Yan. Oo. Para makita naman ng mga tao, maliban sa kanyang abs, pinakita mo na ang batas ng DILG ay walang pili. Konsihal, vice mayor, abogado o nagmimix ka ng simento sa harap ng bahay nyo ay huhulihin ka ni John Beck Remulla. Yan. Kaso, Mama Bing, may Yan. problema. Pag Ano? kasi ang lola ko, lumaki ako sa lola din, di ba? Oo. Ang lolang Ilocana, hindi pwedeng apihin ang kanyang mga apo. Baka mabambo si John Vic Remulla. Dare lang natin sa kanya Oo. kasi alam nyo, itong yung ginawang ano-ano ni John Beck, ano yan eh, that's anti-poor. Alam mo, nung araw may gusto pa sa isang eskwelahan sa State University na mag-dress code daw. May mga private school may dress code sila eh, no? Kasi mayaman sila eh. Sa isang State University mag-dress code daw. Tumutol lang marami. Lalo na ako, tumutol din ako. Kung ang short pants lang at rubber slippers ang kaya ng bata, bakit mo siya ipaglulong pants? Wala nga siya ibili. Ano ba problema nyo? Meron kaming mga nagsushort pants dyan at rubber slippers na summa cum laude sa mathematics. Yan sa UP. Kaya bawal po yan mga dress code. Pag sa labas ng bahay nyo, kailangan po ay nakabarong na kayo. Ganyan. Actually, That's anti-poor. naniniwala ako dyan, Mama Bing. Kasi alam nyo, Attorney Harold, even yung helper ko dati na, kasi before medyo marami, di ba? So, ang hinihiling nila sa akin, may uniform sila na ako magpo-provide. Kasi yung nagtitipid sila, ay nilang lumuma yung damit nila. Yung ultimo pang araw-araw na damit. So parang imagine this, or yung simpleng tao, na ganyan sila mag-isip. Di ba? Nakakaano Hindi kasi, kaya sila naghuhubad. Dahil number one, magpapawis sila. Mainit. Oo. Wala po silang aircon. Number two, mahal na po ang laundry detergent. Kasi pag nagpawis ka na may t-shirt ka, siyempre lalaban mo na naman yun. Siyempre bibili ka na naman ng sabon at yung tubig. Kaya po ganyan ang mahihirap. Yan po ang kanilang dress code. Kaya po ako, Attorney Rowena Guanzon, nagtitipid ako sa sabon. Hindi na nga ako nag-underwear eh. Para mabawasan ako ng lalaban. Akala ko, hindi ka na lang naglalaba eh. Ganun-ganun na lang ba? Halay-halay na lang. Kung sa Bisaya pa, pag masana ng pawis yung t-shirt, halay-halay na lang. Parang wala na tayong sabon. Kala ko sabihin ni Mama Bing, hanging-hanging na lang. Alam niyo, wala lang ginawang mabuti itong si Secretary John Vic eh. Kung ano na pala eh. Ang hirap talaga. Gustong-gusto talaga kita ang ganda-ganda mong lalaki. Gusto kita tingnan. Hala, pumuti na ang buhok ko. Sabi ko nga, crushy ko siya. Oo. John Vic, crushy pa naman kita noon. Lalo na Diba? nung tumayo siya dun sa tangke.
Kaso parang hindi ko type yung pansin. Incredible Hulk, ha? O yan, wala na. Ayoko. BBM, is this your candidate for 2028? Well, looks Wag na. like he's aging very fast. Not a good sign at all. Itong ating bansa po, nagpapatawa na lang kami dito. Pero sa totoo lang, sumasakit po ang mga puso namin. Pag naalala namin kung gaano kahirap na po talaga ang buhay ng ating mga maralitang Pilipino. Kaya po, kung may kaya naman kayo, kung sakay kayo ng Grab, mag-tip kayo. Sa parlor, may kaya naman mag-tip kayo. At sa mga tagabuhat ng kung ano-ano dyan, basta mag-tip na lang kayo ng mag-tip. Kasi yung 50 pesos po, 1 kilong bigas pa din yan sa inyong tip lamang. At wala na po talaga tayong, ang feeling ko ba, Attorney Respicio, ay yung frustration level ng Pilipino ay nasa 8 na out of 10. Kasi parang wala na siyang babalingan eh. Yeah. Kasi middle class, wala na mga ayuda. Yun namang maralita, ilan lang naman na may ayuda. Habang hindi binababa ang presyo ng langis, habang may excise tax at may VAT, talaga pong pahirapan na ito ang buhay ng Pilipino. Mama Bing, nag-grab din ako nung Sabado. Yung pumunta tayo dun sa rally, no? Tinry ko, tama yung sinabi mo. Sabi nung, ang nasakyan ko may edad na lalaki, ang inuuwi na lang niya 150 pesos. Oh, yan sa Tas 12 hours. ang dami daw pong Grab driver na umatras na kasi nalulugi sila. Binigyan ko ng 1K. Maghahanap na Sabi nga. ko, at kuya, para sa kahit ilang araw man lang. Naghahanap na sila ng ibang trabaho, kaso wala rin naman trabaho. Diba? Exactly. Kasi yung mga factory, pag ganitong mataas po ang krudo, ay baka ho magsara ang mga factory. Diba? O pansamantala, magre-retrenchment, ganyan ho ang magiging problema natin. Ay ang solusyon ng ating Bangko Sentral laban daw sa inflation ay itaas ang interest rate. Naku, pag tinaas mo naman ninyo ang interest rate, ay magkaka-recession naman. Dahil kukunti na naman ang pera mag-circulate sa ating ekonomiya. Wala po yatang solusyon si BBM. Bakit hindi na lang kaya si BBM magpagamot muna? Yan ang sinasabi ni Manang Aymin niya eh. Dapat kalusugan mo muna BBM ang iyong unahin. Huwag kayong maniwala dyan kay Auntie Claire. Dahil hindi naman ninyo siya kadugo. Yun. Ang sinasabi ni Amy, at andito ang proof ko, mga Ilocano na nagmamahal sa iyo, BBM. Pakinggan mo sila. Any parting words, Attorney Vice Mayor Respicio? Manong BBM, si kami nga kakabsat mo nga Ilocano ay atinda ka, Manong. Mahal na mahal ka namin. At gusto namin na ikaw ay maging successful at malusog. Araw-araw po gusto ka naming makitang nagja-jumping jacks at nagpo-push up at malusog na nagtatrabaho para sa wakas ay mapagtrabahuan mo na ang pag-unlad ng Pilipinas. Sa mga ginawa mong down payment kahapon ng performance mo, maliit na bagay lang yun. Pero kung aaraw-arawin mo po yan, nagpapakita ka sa taong bayan at meron kang ginagawang positibo araw-araw, uunlad po ang Pilipinas. At ang pangalawang hinihiling po namin sa inyo, si Manang namin, si Sara Duterte, huwag mo na siyang awayin, please. Tama na po. Siya po ang susunod na presidente ng Pilipinas. Hindi po maganda na hati-hatiin natin ang sentimiento ng ating bansa. Ang buong Pilipinas po, kasama ng mga Ilocano, lahat ng nasa Northern Luzon, Solid North, mahal po namin kayo, pero mahal rin namin si VP Sara Duterte at gusto namin siyang maging presidente ng Pilipinas. Very well said, Kati.